Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. No? Meron tayong pasyente sa harap ko at ang edad po niya ay ilang taon na po? Sorry. Matanda na siguro kaya pati yung cellphone ko tumanda na kaagad. Kaya natumbang yung cellphone ko. Okay, ayan. 70 na, 70. Nako, ang laki na po ng bonus yung edad mo. Pag malaki ng bonus na edad, marami na yung bonus na sakit. Ganon talaga yan. Kaya lalong mag-ingat pag tumatanda po tayo kasi ang immune system natin ay bumabagsak na pag meron na tayong pag may edad na po tayo. So ano pong problema ninyo? Bakit tumingin ka sa asawa mo? Ihi mo. Ihi mo. So, relax ka lang. Ihi daw. Ayun. Katong ko Wala na yung paglalambing ni ng misis. Wala na daw. Ilang taon pa para kayong kinasal, nagpag-asawa? 43. 43. Ang laki naman ng katawan mo. Parang times 2 ata yung katawan kaysa sa asawa niyo. Sino nagluluto sa bahay? Kayo rin ang kumain ng lahat. Okay. So, ihi. Ano pong problema sa ihi ninyo? Sa gabi, yung madalas kayong gumising? Sige kang matamata sa gabi. Tapos pag umihi kayo, konti lang lumabas. At matagal lumabas yung ihi. Maghihintay pa kayo ng konting segundo, ganon. At pag paglabas yung ihi, hindi yung malakas pag ganon, yung patulo-tulo lang ganon. Mamaya, pagbalik mo sa kama, magigising ka na naman at maihi ka na naman. Tama yun. Pero hindi naman po masakit ang ihi. Hindi naman. Hindi masakit. Ano? Medyo gilok-gilok. Kilok-kilok. Makati. Gilok-gilok. Yun. Baka naghahanap kay misis. Kaya gilok-kilok. Parang hindi. Kasi si misis wala na gilok-kilok. Wala na. Anyway, kasi pag masakit pag umihi, ay malamang may UTI. No? Kung prostate, kadalasan, hindi masakit pag umihi. Siyempre, sa edad niya, 70, malamang malaki na po yung prostate niya. Ganun po ang presentation ng isang lalaki na mayroong prostate na pakonti-konti lang pong ihi at palaging umiihi sa gabi. Ayun. Ilan na araw na po nangyari ito o ilan linggo na o ilan buwan na? 1 week na. Mga 1 week. 1 week na? Okay. So, bago lang pala. Ever since, hindi nangyari po sa inyo ito? Ngayon lang talaga? Noon kung minsan, pero hindi naman. Pero hindi kayo uminom ng gamot noon? Hindi. At kusa lang nawala yung problema ninyo? Okay. Wala naman po kayong diabetes? Parang wala na. Wala. Hindi pa kayo nagpa-check up ever since at wala po nagsabi sa inyo noon ever since na meron po kayong diabetes. Wala naman po. Ano po lang trabaho ninyo? Dati? Driver lang. Driver. Sweet lover. Yun. Ngayon, driver pa rin. Nagda-drive pa rin kayo ngayon. Ano pa lang dinadrive ninyo? Noon. Tricycle. Ngayon? Yung tricycle. Okay. Idikab. Okay, hanggang ngayon nagta-drive pa rin kayo, hindi Wala na. na. Okay. So anyway, ang gamot sa prostate, okay, ay kadalasan sa experience po natin, hindi magbigay ng permanent cure, no? Okay. To the best of my knowledge, ang gamot sa prostate ay pinaparelax lang po niya yung mga smooth muscle sa loob ng prostate. Kaya pag mag-relax yung mga smooth muscle ng prostate, syempre yung daanan ng ihi magiging maluwang. Kasi ang kung ito yung prostate, okay, dito dumaan yung daanan ng ihi. Ayan. Pag pinaparelax natin yung laman ng prostate, syempre yung daanan ng ihi ay magiging maluwang. Kaya magkaroon sila ng improvement, no? Kaya mas malakas na po yung ihi nila at mas madali nang lumabas, no? Okay, kadalasan dahil sa presyo ng gamot sa prostate, kadalasan pinapatry ko ng 1 buwan lamang. Okay,
at kadalasan sa experience po natin, siguro out of 10 patients, ang 8 hindi na kailangan ituloy yung gamot, no? Okay, kasi matagal sila bumalik, no? Okay, sa pag-aalala ko lang, ha. Okay, pero pag bumalik sila at pareho naman reklamo, pwede natin ibalik yung gamot, no? Okay, so para makatipid po sila, usually kadalasan hanggang 1 buwan lang ang pagreseta ko. Okay, because nag-improve na po sila. And it will take several years bago sila babalik dito at magreklamo na naman na bumalik yung problema nila sa pag-iihi. Okay? So, kadalasan yun po ang ating ginawa, no? Of course, kailangan natin i-document, no, kung talagang hinarang ba ng prostate yung paglabas ng ihi. So, pwede tayo mag-request ng ultrasound of the kidneys, ureter, and bladder, pati yung prostate. Pero wag natin kalimutan yung isama natin yung pre-void scan at saka post-void scan para malaman natin kung meron bang natirang ihi sa loob ng urinary bladder or sa pantog sa Bisaya. Ewan ko lang kung ano sa Tagalog, kung pantog rin ba sa Tagalog, no? Anyway, sa pag-ultrasound, kailangan isama natin yung pre-void scan at saka post-void scan. Ibig sabihin, pre-void mean to say, hindi pa kayo umihi, napondo pa yung ihi sa loob ng urinary bladder, ipascan natin. Okay, malaman natin through screen, no, kung gaano kadami yung ihi. Tapos, pagkatapos niyan, kailangan ipaihi po kayo sa kubeta ng laboratorio para ilabas niyo yung ihi. Pero pagkatapos ng pag-ihi, kailangan bumalik na naman ulit sa kama kung saan kayo ni-ultrasound para i-check na naman kung meron pa bang natirang ihi sa loob ng urinary bladder. Okay? So, sa reklamo niya, alam po natin na maaring meron pong natirang ihi. Kasi tuwing umihi siya, hindi lahat po ng ihi ay makalabas because medyo masikip na po yung daanan ng ihi niya because medyo malaki na siguro po yung prostate niya because sa kanyang edad. No? Okay, so maraming beses tayo makabasa ng ultrasound report na malaki ang prostate, no? Pero walang natirang ihi. Okay, after pinaihi yung pasyente, walang natirang ihi. So ibig sabihin, para sa akin na hindi po kailangang gamutin yan kasi kahit malaki yung prostate, pag ang lahat ng ihi po ay makalabas, huwag mo na kayo uminom ng gamot para sa prostate. As far as I'm concerned, ha? Kasi sayang pera. Okay, we'll just prescribe the medicine at the right time. And the right time will be pag meron tayong na-document sa ultrasound na pagkatapos ng pag-ihi, marami pa pong ihi na ang natira sa loob ng urinary bladder. At ito ay dahil malamang dahil po sa malaki na po yung prostate. No? Okay, so yun lang po. So habang ginagamot pa natin yung prostate, kailangan iwasan po natin yung mga matatamis. Kasi mas prone kayo mag-develop ng UTI because yung lumang ihi na natira sa urinary bladder ay pwede po yung gamitin ng mikrobyo. At pwede dumami yung mikrobyo sa loob ng pantog mismo at pwede magkaroon na kayo ng infection of the urinary bladder or tinatawag natin na cystitis. Remember na ang ihi po natin ay may mga sustansya rin. Okay, lalo pag meron tayong kinain na matamis at yung tamis na yun ay maglabas sa ihi, syempre gamitin yung tamis o yung glucose, gamitin po ng mikrobyo. Okay, para dumami sila at dyan na po magkaroon tayo ng UTI. So, iwasan po natin yung mga matatamis habang ginagamot pa natin yung prostate. No? Okay, so, at huwag natin kalimutan na uminom tayo ng maraming tubig, no? Para labas ng labas yung mga ihi, pati yung lumang ihi, habang hinintay po natin yung effect ng gamot, no? Okay, well, kadalasan ang binibigay po natin ay finasteride, 5 mg tablet, 1 tablet after breakfast, 1 buwan muna. Okay, then observe natin, no? Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po.